Kababayan, mga kapaps, Sabado tayo ngayon mga kababayan. Tayo po ay maghanap buhay na naman mga kababayan. Magandang araw sa ating mga kababayan Luzon, Visayas at Mindanao, maging sa ating mga kababayan dyan sa ibang bansa, sa Amerika, sa Europa at sa buong Asya. Magandang araw, magandang gabi, magandang hapon sa inyo lahat mga kababayan. Ingat po kayo sa inyong mga hanap buhay, sa inyong mga trabaho mga kababayan. So kita-kita tayo muli mga kababayan. Mag-uusap-usap naman tayo muli mga kababayan. Maraming salamat po sa inyong time na panonood. Ingat po kayo mga kababayan. So pakinggan po natin itong isang statement ni Senator Lacson against sa mga diskaya mga kababayan. Ang sinabi ni Senator Lacson sa kanilang Blue Ribbon hearing sa kumakailan lang mga kababayan. Hanggang ngayon, nakamagkano na kayong kontrata? Buong infra, wag na yung flood control lang. Lahat, basta yung kontrata nyo sa DPWH, nakamagkano na kayo? Kaya ko lang po sagutin yung kay Yun na, yung lahat ng firms, mag-asawa kayo eh. Nag-divest na po kami yung honor to sa ibang mga company. Before, gusto mo sabihin ko, magkano? 207.25 billion over a period of 10 years from 2016. So narinig nyo mga kababayan, 207 billion pesos ang kinilang kinita mula 2016 to 2025 mga kababayan. So ganong kalakas ang kanilang kontrata sa gobyerno mga kababayan. Tapos ito si Marcolita gusto pang i-state witness itong mga diskaya mga kababayan. Hindi ko maintindihan ito si Marcolita mga kababayan. So sige, panoorin natin ulit mga kababayan. To 2025, ganyang kalangin yung kontrata. Kaya wag kang ay nako, mahirap talaga yung kausap pare-pareho. 2020, 2021, COVID, mataas pa rin. Yung gusto ko malaman yung policy nung lockdown. Bilyones. Tuloy-tuloy yung ligay. Lockdown na eh, nagtatrabaho pa kayo eh. Nakamagkano pa kayo dyan. Tapos puro, book, my right against self-incrimination. And you're applying to be a state witness, di ba? Sa bawat proyekto, ilan ang field workers no? Minsan umabot po ng mga 30 minutes, depende po. Sipin mo, 30 lang, 30 to 50 persons lang ang kanilang empleyado sa paggawa ng flood control. Isa dami-dami, bilyones. Diba mga kababayan, imbis na libo-libo dapat ang gagawin nilang mga empleyado, mga trabahador sa kanilang project sa government. Pero 30 to 50, imagine that mga kababayan. Pakinggan natin ulit. Minsan po 50, 30 to 50 lamang na workers. Yung ibang mga proyekto nyo, pagsabay-sabay, sinasubcontract po nyo iyon. no po your honor. Hindi subcontract, joint venture, di ba? Yung iba po, joint venture. Nakamagkano kayo yung joint venture? Your honor, wala pa po akong data na hawak. Isipin nyo yung mga kababayan, joint venture ang kanilang ginagawa para patuloy ang kanilang proyekto. Magpapaligoy-ligoy pa si Mr. Diskaya mga kababayan, pero hindi siya makaano kay Senator Lacson. Booking na booking siya mga kababayan. So sige, pakinggan natin ulit mga kababayan. Top 5 companies na may joint venture kayo. Lahat ng firms. Si ano po, si Ayan na, basahin ko Sager. na lang. Pag sinabing joint venture, royalty, di ba? Hindi po your honor. Kasi tama, Ayan, ang tanong dami, ni Senator Risa, ilan ang tao nyo? Kaya nyong gawin lahat yung 207 billion pesos worth ng project sa 10 years? Libo dapat ang tao nyo. Yes po, your honor. Yung iba, joint venture, kasi royalty na lang, di ba? Nakita nyo mga kababayan na ganon kalaki ang kanita ng mga diskaya within 10 years lang, 2016 to 2025. Pero ang gusto ni Marcolita na ipasok lang sa Blue Ribbon Committee 2022 to 2025. Oh come on Mr. Senator Marcolita, saan ka ba kumakampi? Sa mga diskaya o sa sambayan ng Pilipino na napiktima ng mga flood control na ito? Isipin mo, Senador Marcolita, 207 billion ang kinita nila sa gobyerno. Tapos gusto mo pa silang
maging state witness na sinasabi mong may katotohanan sila. Come on, Mr. Marcolita. Hindi ka naging senador ata sa sa taong bayan. So, senador ka nga sa mga Duterte Black, kaya kayo pinangalan Duterte Black. Ang ibang klase kayo, mga senador na kumakampi. Yan pa si Joey Villanueva, Jingo Estrada, yan ang mga nababanggit doon, mga kababayan. Kaya nakakalugmok, nakakalumo itong nangyayari sa bansa natin dahil sa korupsyon, mga kababayan. Sana maging matagumpay ang mahal na Pangulo sa kanyang adhikain na malutas itong flood control, malutas itong korupsyon sa bansa natin. Talagang malalim ng ugat, mga kababayan, sobrang lalim na ng ugat ng korupsyon sa bansa natin, mga kababayan. Could you imagine 207 billion pesos ang nakulimbat nila, mga kababayan. Pero sabi nga dun sa pinag-usapan natin ng nakaraan na mayroon palang batas, mayroong bonds, may fund na pwedeng singilin ang gobyerno sa mga kontratista, sa mga tiwaling mga government official, na pwede silang magbayad kapag palpak ang kanilang ginagawa sa mga government projects ang sinasabi ni Senator Bam Aquino at ni Senator Kiko Pangilinan. May funds pala yan, may bonds pala yan, mga kababayan. So sana managot sila at ibalik nila ang pera ng taong bayan at maraming magawang proyekto ang 207 billion pesos sa bayan natin, mga kababayan. Kaya itong darating na September 21, mayroong rally against graft and corruption, mga kababayan. Sama po ako doon, mga kababayan. Kasama tayo dyan sa graft and corruption, pero hindi sa pagre-resign ng ating mahal na Pangulo, mga kababayan. I stand against the corruption sa bansa natin, mga kababayan. Kaya sa inyo, mga kababayan dyan sa ibang bansa, mahalin nyo po ang inyong mga trabaho. Huwag po kayo sali ng rally sa ibang bansa. Isipin nyo po ang inyong mga pamilya na nandito sa Pinas na naghihintay sa inyong mga kababayan. O siya, sige, tayo po yung maghanap buhay muna, mga kababayan. Is 1:30 in the morning, mga kababayan. Medyo magandang panahon, pero sabi sa balita sa Pag-asa, this coming Monday ay merong bagyo na naman, si Nando ang kanyang pangalan, at super typhoon daw, sabi ng Pag-asa, mga kababayan. Kaya ingat-ingat tayo lahat, mga kababayan. May experience na naman natin ang baha. O siya, sige, ingat kayo, mga kababayan. God bless us all. And don't forget to subscribe and like ang ating munting channel. At please comment down below, mga kababayan. Bye bye.